May isang ugali na sobrang tahimik, pero unti-unti nitong kinakain ang lakas ng napakaraming tao. Hindi ito laging napapansin. Hindi ito dramatic. At kadalasan, mukha pa nga itong kabaitan. Pero ang totoo, isa ito sa pinakamapanganib na nakasanayan sa modernong relasyon. Ang laging pagpapaliwanag ng sarili. Bakit ka na late? Bakit hindi ka sumama? Bakit ka natahimik? Bakit ka nasaktan? Bakit bigla kang lumayo? Bakit hindi mo kayang ibigay ang gusto nila? Parang bawat kilos mo, bawat emosyon mo, bawat desisyon mo, kailangan mong ipasa sa hukuman ng opinyon ng ibang tao bago ito maging katanggap-tanggap. At baka hindi mo pa namamalayan, ginagawa mo na ito araw-araw. Isipin mo ito. Ilang beses ka nang nagsabi ng mahahabang paliwanag kahit isang simpleng ayoko lang naman talaga ang totoo. Ilang beses mo nang ipinagtanggol ang nararamdaman mo para lang hindi ka magmukhang masama, madrama o mahirap intindihin. Ilang beses mo nang pinilit gawing reasonable ang sakit mo para lang hindi ka ma-reject. Diyan nagsisimula ang mas malalim na problema. Dahil ang ugaling ito ay hindi lang simpleng pagiging considerate, hindi lang ito kagandahang asal, at lalong hindi ito palaging tanda ng maturity. Minsan, isa itong tahimik na senyales na may bahagi sa iyo na hindi pa rin naniniwala na may karapatan kang maramdaman ang nararamdaman mo nang hindi humihingi ng pahintulot sa iba. Yan ang masakit na katotohanan. Kapag lagi mong kailangan magpaliwanag, may posibilidad na sa loob mo, naniniwala kang ang halaga ng damdamin mo ay nakadepende sa pag-intindi ng ibang tao. Na para maging valid ang sakit mo, kailangan muna nila itong aprubahan. Na para igalang ka, kailangan mo munang kumbinsihin sila. At dito nagiging mabigat ang lahat. Dahil sa bawat sobrang paliwanag, may unti-unti kang binibigay. Ang boses mo, ang kapanatagan mo, ang tiwala mo sa sarili mong katotohanan. Sa bawat pagtatangkang maintindihan ka ng lahat, lalo kang lumalayo sa sarili mo. At matagal nang nakita ito ng malalalim na pag-iisip sa sikolohiya. Kapag ang isang tao ay palaging naghahanap ng pahintulot para maging totoo, hindi na siya malaya. Nabubuhay na lang siya ayon sa tingin, approval at comfort ng iba. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ka napapadalas sa pagpapaliwanag, anong sugat ang posibleng pinanggagalingan nito, at ano ang nagbabago sa isang tao kapag pinili niyang tumigil, manahimik at hindi na ipaglaban ang karapatan niyang mabuhay. Baka ang totoong kapangyarihan ay hindi ang mapaintindi mo ang sarili mo sa lahat, kundi ang paniwalaan mo ang sarili mo kahit hindi nila maintindihan. May mga taong akala mo lang ay mahilig magpaliwanag. Pero kapag tiningnan mong mabuti, hindi ito simpleng ugali. Hindi lang ito pagiging maayos kausap. Hindi lang ito pagiging considerate. Minsan, isa itong tahimik na paraan ng paghingi ng pahintulot para maramdaman ang nararamdaman mo. At dito nagsisimula ang masakit na katotohanan. Kapag ang isang tao ay laging napapaliwanag ng sarili, kadalasan hindi niya ito ginagawa dahil gusto lang niyang maging malinaw. Mas malalim ang pinanggagalingan nito. Sa maraming pagkakataon, ang ugat nito ay isang lumang sugat na matagal nang nabuo sa loob.
Isang sugat na nagsasabing, hindi sapat ang nararamdaman ko hanggat walang ibang umaayon dito. Isipin mo ang isang batang lumaki sa kapaligirang hindi pinapakinggan ang totoong nararamdaman niya. Kapag nalulungkot siya, sinasabihan siyang masyado siyang madrama. Kapag nagagalit siya, sinasabihan siyang bastos o mahirap pakisamahan. Kapag natatakot siya, pinapahiya siya o minamaliit. Unti-unti, may paniniwalang nabubuo sa isip ng batang yon. Mali ang nararamdaman ko. Hindi pwedeng ako lang ang magsabing nasasaktan ako. Kailangan may ibang umintindi muna bago ito maging totoo. At kapag dinala mo ang paniniwalang yon hanggang pagtanda, hindi mo na lang siya iniisip. Nabubuhay ka ayon dito. Kaya sa tuwing may gagawin kang ayaw ng iba, agad kang naghahanap ng paliwanag. Kapag umatras ka, kailangan mong depensahan kung bakit. Kapag napagod ka, kailangan mong patunayan na valid ang pagod mo. Kapag nasaktan ka, kailangan mong gawing logical ang sakit mo para lang hindi ka masabihang mahina, sensitive o irrational. Dito nagiging mapanganib ang lahat. Dahil sa panlabas, parang simple lang naman. Nagpapaliwanag ka lang. Pero sa mas malalim na level, may nangyayari sa loob mo. Unti-unti mong ipinapaubaya sa ibang tao ang kapangyarihang magdesisyon kung valid ba ang emosyon mo, kung tama ba ang boundaries mo, kung may karapatan ka bang umatras, tumanggi, manahimik o pumili para sa sarili mo. At kapag nasanay ka rito, hindi mo na namamalayan na nawawala na ang panloob mong boses. Hindi ka na basta kumikilos dahil alam mong tama yon para sa'yo. Kumikilos ka dahil iniisip mo muna kung paano mo yon ipapaliwanag. Hindi ka na basta nakakaramdam dahil totoo yon sa loob mo. Kailangan mo pang iayos, linisin at gawing katanggap-tanggap ang emosyon mo bago mo payagang umiral ito. Yan ang tahimik na sugat na bihirang mapansin. Ang sugat ng taong natutong hindi magtiwala agad sa sarili niyang nararamdaman. At kapag ganito ang naging pattern mo, para kang nakakulong sa isang invisible na bilangguan. Bawat galaw mo, kailangan mong ipresenta. Bawat desisyon mo, kailangan mong ipagtanggol. Bawat paglayo mo, kailangan mong ipaliwanag na hindi ka masama. Para bang hindi sapat na naramdaman mo yon? Para bang hindi sapat na ikaw ang nakakaranas? Para bang ang huling desisyon ay laging nasa ibang tao? Pero bakit ba natin ito ginagawa? Dahil sa totoo lang, ang sobrang pagpapaliwanag ay kadalasang hindi tungkol sa clarity. Kadalasan, tungkol ito sa takot. Takot na hindi maintindihan. Takot na mahusgahan. Takot na layuan. Takot na i-reject. Sa loob-loob natin, umaasa tayong kapag naipaliwanag natin ng maayos ang sarili natin, baka sakaling hindi tayo iwan. Baka sakaling hindi tayo tingnan bilang problema. Baka sakaling manatili silang payapa sa atin. Pero may kapalit ang ganitong klase ng katahimikan. Sa bawat sobrang paliwanag, may bahagi sa iyo na natutong magsabing, hindi pa sapat ang nararamdaman ko. Kailangan ko pa itong patunayan. At habang inuulit mo yon, lalo mong nilalayo ang sarili mo sa isang simpleng katotohanan. May mga bagay na totoo sa iyo kahit walang ibang umayon. At yon ang hindi na ituro sa maraming tao.
Na hindi mo kailangang gawing presentable ang sugat mo para lang paniwalaan. Na hindi mo kailangang gawing reasonable ang effort mo para lang igalang. Na hindi mo kailangang gumawa ng mahabang paliwanag para lang magkaroon ng karapatang magsabi ng ayoko, sapat na o masakit. Dahil sa dulo, ang taong laging nagpapaliwanag ay hindi lang naghahanap ng pag-unawa. Minsan, naghahanap siya ng pahintulot na tuluyang mangibabaw sa isang usapan. At kapag hindi mo ito nakita, patuloy mong iisipin na mabait ka lang, mahinahon ka lang, o marespeto ka lang. Pero ang totoo, baka may mas malalim nang nangyayari. Baka unti-unti mo nang iniiwan ang sarili mo para lang hindi ka mawala sa paningin ng iba. At yan ang kailangang harapin. Dahil hindi nagsisimula ang kalayaan sa sandaling naintindihan ka ng lahat. Nagsisimula ito sa sandaling nakita mo na ang sugat na nagturo sa iyong kailangan mo pang ipaliwanag ang sarili mo para lang maging karapat-dapat ka. Kung may sense sa iyo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. May punto sa buhay ng isang tao na hindi na niya namamalayang hindi na pala siya ang tunay na nagsasalita para sa sarili niya. Nagsasalita pa rin siya, oo. Nakakasagot pa rin siya. Nakakapagpaliwanag pa rin siya. Pero sa mas malalim na antas, may isang bagay na unti-unting nawawala. Ang sariling boses. At hindi ito nawawala bigla. Dahan-dahan itong humihina. Sa umpisa, simpleng pag-adjust lang para iwas gulo. Simpleng pagpipigil lang para walang masaktan. Simpleng paliwanag lang para hindi ka ma-misunderstand. Pero habang tumatagal, ang simpleng pag-adjust ay nagiging pattern. At kapag ang pattern na yon ay paulit-ulit, nagiging paraan mo na ito ng pamumuhay. Dito nagsisimula ang pagkawala. Kapag nasanay kang i-filter ang bawat emosyon mo bago mo ito ipakita, may bahagi sa iyo na natututong wag nang magsalita ng diretsyo. Kapag nasanay kang isipin muna kung paano ito tatanggapin ng iba, kaysa kung totoo ba ito para sa iyo, unti-unti mong tinuturuan ang sarili mo na ang boses mo ay hindi sapat sa sarili nitong anyo. Kailangan pa itong ayusin. Kailangan pa itong pagandahin. Kailangan pa itong gawing katanggap-tanggap. At habang ginagawa mo yon, lumalayo ka sa sarili mo. Hindi ka na basta kumikilos dahil alam mong tama yon para sa iyo. Kumikilos ka dahil iniisip mo muna kung paano mo yon ipapaliwanag. Hindi ka na basta nakakaramdam dahil totoo yon sa loob mo. Kailangan mo pa itong linisin, ayusin, at gawing reasonable bago mo payagang umiral. Napapansin mo ito sa maliliit na sandali. Kapag gusto mong tumanggi pero sige lang ang sinasabi mo. Kapag nasasaktan ka pero okay lang ako ang lumalabas sa bibig mo. Kapag gusto mong lumayo pero gumagawa ka pa ng mahabang dahilan para hindi ka magmukhang masama. Kapag may hinala kang may mali pero pinipilit mong huwag pansinin yon dahil mas gusto mong panatilihin ang kapayapaan kaysa harapin ang totoo. Sa bawat ganitong sandali, may bahagi sa iyo na nagsasabing, "Huwag muna ang totoo. Unahin muna natin ang magiging reaksyon nila." At kapag paulit-ulit mo itong ginagawa, darating ang panahon na mahihirapan ka ng marinig kung ano ba talaga ang gusto mo, nararamdaman mo,
o pinaniniwalaan mo. Hindi dahil wala kang boses, kundi dahil matagal mo na itong pinahina para lang manatiling komportable ang ibang tao. Ito ang tahimik na trahedya ng laging pagpapaliwanag ng sarili. Mukha kang maayos sa panlabas, mukha kang kalmado, mukha kang mature. Pero sa loob, hirap kang marinig ang pinakatotoong tinig mo. Kapag may tanong tungkol sa gusto mo, naguguluhan ka. Kapag may desisyong kailangan mong gawin, natatakot ka. Kapag may discomfort kang nararamdaman, hindi mo agad mapangalanan. Bakit? Dahil nasanay kang makinig sa pangangailangan ng iba bago sa katotohanan sa loob mo. At kapag nawawala ang boses mo, nawawala rin ang direksyon mo. Dahil ang sariling boses ang unang nagsasabi kung ano ang hindi na tama. Yan ang unang nakakaramdam kapag may lumalabag na sa hangganan mo. Yan ang unang bumubulong kapag may sitwasyong hindi na mabuti para sa iyo. Pero kung matagal mo pa itong tatalikuran, mahihirapan kang manindigan. Kaya bago mo mabawi ang lakas mo, kailangan mo munang harapin ang isang tanong. Ilang beses mo nang pinatahimik ang sarili mong boses para lang hindi ma-disappoint ang ibang tao. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa mas magaling na paliwanag. Nagsisimula ito sa muling pakikinig sa tinig na matagal mo nang iniwan. Kapag ang isang tao ay nasanay ng laging nagpapaliwanag, may isang bagay na unti-unti niyang nawawala. Ang paniniwalang sapat na ang sarili niyang karanasan kahit wala pang umaayon dito. Kaya ang susunod na mahalagang hakbang ay hindi lang basta tumigil sa pagpapaliwanag. Ang mas malalim na kailangan ay mabuo ang tinatawag na awtoridad sa loob. Ano ba talaga yon? Ito ang kakayahang maniwala sa sarili mong nararamdaman kahit hindi ito agad maintindihan ng iba. Ito ang lakas na magsabing, ito ang tama para sa akin. Kahit walang pumapalakpak, kahit walang sumasang-ayon agad, kahit may mga taong hindi komportable sa tunay na ikaw. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Dahil hanggat ang halaga ng emosyon mo ay nakadepende sa approval ng iba, mananatili kang bihag ng kanilang opinyon. Pero kapag unti-unti mong nabuo ang awtoridad sa loob, may shift na nangyayari. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang bawat desisyon mo para lang maramdaman mong valid ka. Hindi mo na kailangang gawing presentable ang sugat mo para lang seryosohin. Hindi mo na kailangang gawing magaan sa pandinig ng iba ang sarili mo para lang tanggapin ka. At hindi ito kayabangan. Hindi ito pagiging sarado. Hindi ito pagiging cold. Ang awtoridad sa loob ay hindi pagsigaw ng wala akong pakialam sa kahit sino. Mas tahimik ito kaysa roon. Mas buo, mas matatag. Para itong isang uri ng paninindigan na hindi kailangang magpakitang gilas. Hindi ito nanghihingi ng permiso. Hindi rin ito nagmamakaawang maunawaan. Basta malinaw lang ito sa sarili. Makikita mo ito sa maliliit na paraan. Kapag kaya mong magsabi ng ayoko nang hindi ka agad nilalamon ng guilt. Kapag kaya mong umatras sa isang sitwasyon nang hindi ka gumagawa ng 10 paliwanag. Kapag kaya mong tanggapin na may mga taong hindi ka maiintindihan
Pero hindi mo na kailangang baluktutin ang sarili mo para lang magkasya sa inaasahan nila. Kapag kaya mong pakinggan ang discomfort sa loob mo at tratuhin ito bilang mensahe, hindi bilang kahinaan. Yan ang simula ng awtoridad sa loob. Pero maging totoo tayo, mahirap ito. Dahil sa umpisa, kapag tumigil kang magpaliwanag, parang may mali, parang may kulang, parang may dapat ka pang sabihin. Hiilahin ka ng dati mong ugali. Bubulong ang takot. Baka magalit sila. Baka layuan ka. Baka isipin nilang masama ka. At doon masusubok kung saan ka talaga nakatayo. Dahil ang awtoridad sa loob ay hindi nabubuo sa comfort. Nabubuo ito sa mga sandaling gusto mong bumalik sa dating paraan, pero pinipili mong manatili sa totoo. Sa mga sandaling gusto mong i-over-explain ang sarili mo para mawala ang tensyon, pero pinipili mong huminto. Sa mga sandaling natatakot kang hindi maintindihan, pero pinipili mong huwag nang ipagpalit ang sarili mo para lang sa kapayapaan. At habang ginagawa mo yon, may bagong lakas na nabubuo. Unti-unti mong nararamdaman na hindi mo kailangang humini ng pahintulot para maramdaman ang nararamdaman mo. Hindi mo kailangang magsabi sa iba para mag-set ng boundaries. Hindi mo kailangang magmakaawa para paniwalaan ng sarili mong experience. Dahil sa dulo, ang totoong lakas ay hindi nanggagaling sa dami ng taong umaayon sa iyo. Nanggagaling ito sa sandaling natuto kang umayon sa sarili mong katotohanan. Kapag ang isang tao ay tumigil sa sobrang pagpapaliwanag, hindi lang salita ang nawawala. May mas malalim na nagbabago. Nag-iiba ang tindig. Nag-iiba ang presensya. Nag-iiba ang paraan ng pakikitungo sa kanya ng mundo. Dahil ang totoo, hindi lang mga salita ang binabasa ng tao. Nararamdaman din nila kung paano mo dala ang sarili mo. Kapag lagi kang nagpapaliwanag, may isang mensaheng tahimik na lumalabas. Sana maintindihan mo ako. Sana tanggapin mo ako. Sana huwag mo akong husgahan. Kahit hindi mo man ito sabihin ng direkta, iyon ang enerhiyang nararamdaman ng tao. At sa maraming pagkakataon, yan mismo ang naglalagay sa iyo sa mahinang posisyon. Pero kapag natuto kang huminto, may ibang mensahe ang lumalabas. Hindi na ito mensaheng nagmamakaawa. Hindi na ito mensaheng takot mapagkamalan. Ang lumalabas ngayon ay isang tahimik pero matibay na pahayag. Alam ko kung sino ako. Hindi ko kailangang ipagtanggol ang bawat kilos ko para lang tratuhin mo akong may respeto. At yan ang lakas ng katahimikan. Hindi ito katahimikang galit. Hindi ito passive-aggressive na pananahimik. Hindi ito paglalayo ng loob para manakit. Ang tinutukoy natin dito ay katahimikang galing sa paninindigan. Iyong hindi mo na kailangang pumasok sa bawat debate tungkol sa sarili mong nararamdaman. Iyong hindi mo na kailangang sumali sa bawat usapan na para bang laging nakalagay sa paglilitis ang pagkatao mo. Kapag natutunan mo yan, maraming relasyon ang magsisimulang magbago. May mga taong masasanay na hindi ka na nila kayang paikutin sa mahabang paliwanag. May mga taong mapapansin na hindi ka na agad natitinag kapag pinupush ka nilang magpaliwanag.
At may mga taong biglang mag-iiba ang pakikitungo sa iyo dahil nararamdaman nilang hindi ka na madaling kontrolin sa pamamagitan ng guilt, pressure o takot na hindi maintindihan. At oo, minsan masakit ito. Dahil kapag tumigil kang magpaliwanag, hindi lahat matutuwa. May mga taong mas komportable sa dating bersyon mo, yung laging handang mag-adjust, laging handang magpaliwanag, laging handang baluktutin ang sarili para lang mapanatili ang kapayapaan. At kapag nawala ang bersyong iyon, may mga relasyon na kusang mawawala o masisira. Pero hindi laging kawalan iyon. Dahil ipinapakita lang nito kung sino ang tunay na marunong rumespeto at sino ang sanay lang sa'yo kapag madali kang i-manage. Kapag tumigil kang magpaliwanag, parang unti-unting nahuhubad ang peking pagkakasundo. Lumalabas kung anong relasyon ang may tunay na pag-unawa at anong relasyon ang nakatayo lang dahil lagi kang umuurong. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay may lakas. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Hindi ka na basta-bastang nahihila sa laro ng depensa. Hindi mo na kailangang sagutin ang bawat pagdududa ng iba para lang maging buo ka. Sa unang pagkakataon, natututo kang manatiling matatag kahit hindi ka nila lubos maintindihan. At habang ginagawa mo yon, may panibagong uri ng respeto ang nabubuo. Hindi iyong respeto na galing sa pag-please. Hindi iyong respeto na bunga ng sobrang pag-adjust. Kundi respeto na nanggagaling sa malinaw mong presensya. Sa paraan ng pagsasalita mo, sa paraan ng pag-set mo ng boundaries, sa paraan ng pananahimik mo kapag alam mong wala ka ng kailangang ipaliwanag. Dito rin nagsisimulang bumaba ang pagod. Dahil isipin mo kung gaano kabigat mabuhay na para bang bawat emosyon mo ay kailangan mo pang ipasa sa approval ng iba. Nakakapagod yon. Nakakaubos yon. Pero kapag natuto kang pumili ng katahimikang may paninindigan, unti-unti mong binabawi ang enerhiyang matagal mong ibinibigay sa takot, sa guilt at sa pangangailangang laging tanggapin. At sa puntong iyon, may isang bagay kang mapapansin. Hindi mo kailangang habulin ang respeto. Kapag malinaw ka sa sarili mo, kusa itong nagbabago sa paraan ng pagharap sa iyo ng mundo. Dahil sa dulo, ang tunay na lakas ay hindi nasa dami ng paliwanag na kaya mong ibigay. Nasa kakayahan mo itong hindi ibigay at manatiling buo pa rin. Sa dulo ng lahat, ito ang mahirap pero mahalagang katotohanan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo para lang magkaroon ng karapatang mabuhay ng buo. Maraming tao ang nasanay na isipin na ang respeto ay nakukuha sa mahusay na paliwanag, na ang acceptance ay bunga ng tamang mga salita, na ang kapayapaan ay dumarating kapag sapat mong naipagtanggol ang nararamdaman mo, ang desisyon mo, ang limitasyon mo, at ang paraan mo ng pamumuhay. Pero habang mas pinipilit mong kumbinsihin ang lahat, mas may panganib na lalo kang mapalayo sa sarili mo. Dahil ang totoo, may mga taong hindi ka may iintindihan kahit gaano ka pakahusay magpaliwanag. At may mga sitwasyong hindi mo kailangang ipanalo. May mga pagkakataong ang pinakamalalim na anyo ng paggalang sa sarili ay hindi ang mas mahabang paliwanag,
kundi ang tahimik na paninindigan. Yung malinaw mong alam ang totoo para sa iyo at hindi mo na kailangang ipagsiksikan yon sa isip ng ibang tao para lang maramdaman mong valid ka. Yung marunong kang magsabi ng hindi, marunong kang umatras, marunong kang manahimik, at marunong kang piliin ang sarili mo kahit hindi yon agad tanggap o gusto ng iba. Iyon ang tunay na pagbabago. Hindi kapag naiintindihan ka na ng lahat, kundi kapag hindi mo na hinihintay ang pag-intindi nila bago mo igalang ang sarili mo. At baka yan ang matagal nang gustong matutunan ng isang bahagi mo, na hindi mo kailangang maging madaling lunukin para lang tanggapin, na hindi mo kailangang gawing magaan, maayos o presentable ang sakit mo para lang paniwalaan, na hindi mo kailangang i-edit ang katotohanan mo para lang hindi ma-disappoint ang iba. Dahil sa bawat pagkakataong hindi mo na ipinaglalaban ang karapatan mong maramdaman ang nararamdaman mo, mas lumalapit ka sa isang buhay na hindi na umiikot sa approval ng ibang tao. Isang buhay na mas payapa, mas malinaw, mas buo. Kaya ang tanong ngayon ay hindi na lang kung bakit ka laging nagpapaliwanag. Ang mas mahalagang tanong ay ito: hanggang kailan mo ipagpapalit ang sarili mong katotohanan para lang manatili kang katanggap-tanggap sa mata ng iba? Dahil baka ang susunod na antas ng buhay mo ay hindi matatagpuan sa mas mahusay mong paliwanag. Baka matatagpuan ito sa sandaling piliin mong manahimik, manindigan at sa wakas ibalik sa sarili mo ang pahintulot na maging ikaw. At kung umabot ka hanggang dito, malamang may isang bahagi ng sarili mo na pagod na ring laging magpaliwanag. Pagod nang ipagtanggol ang bawat nararamdaman. Pagod nang gawing katanggap-tanggap ang sarili para lang hindi mahusgahan o iwan. Kaya gusto kitang tanungin, handa ka na ba na bitawan ang bersyon ng sarili mong natutong mabuhay sa sobrang paliwanag? Isang bersyon na minsang naprotekta sa'yo, pero ngayon ay unti-unti ka nang nilalayo sa sarili mong boses. Handa ka na ba na tanggapin na hindi lahat ng tao ay maiintindihan ka at hindi mo na kailangang ubusin ang sarili mo para lang pilitin silang umintindi? Kung nakarelate ka sa video na ito, mag-usap tayo sa comment section sa baba at ilagay mo ito: hindi ko na kailangang magpaliwanag. Hindi para sa akin, para sa iyo. Dahil minsan, ang isang simpleng pangungusap ay nagiging unang malinaw na desisyon na ibalik sa sarili mo ang kapangyarihang matagal mong ipinagkakaloob sa opinyon ng iba. At bago ka umalis, panoorin mo rin ang susunod na video. Dahil baka iyon ang susunod na hakbang sa pagbabalik mo sa sarili mong boses. Magkita tayo doon.